A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay ng lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga oras na ito ay ang paksa na ating tatalakayin ay sa usaping fiqh pa rin, at ang paksa na tatalakayin natin sa ngayon ay walang iba kundi ang pamamaraan ng tatawag na pagdarasal o sala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kasama po natin dito ngayon sa ating live ang ating butihing kapatid na mashallah, tabarakallah, si Brother Said. Assalamualaikum bro. Inshallah magbati ka muna sa ating mga viewers dyan. Okay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, inshallah ipapakita namin kung paano pamamaraan ng pagdarasal. Okay, naway ingatan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Mashallah, jazakallah khair. So para sa kaalaman ng ating mga viewers, lalong-lalo yung mga kapatid natin na mga baguhan sa Islam, si Brother Said po ay alhamdulillah, mashallah, isa rin po siya sa mga naging kasamahan namin dito sa Islamic Center na mashallah talagang napakasigasig niya sa pag-aaral sa Islam. At upang ito ay maging sabihin nating challenge doon sa mga kapatid natin na mga baguhan sa Islam, ay hinihikayat po namin kayo na inshallah po ay nawa ay magsumikap po tayo sa pag-aaral na kagaya ng ginagawa ng ating brother, mashallah. At inshallah po ay siya ngayon ang gagawin nating, sabihin nating modelo sa pagsasagawa ng sala. Inshallah po ay antabayanan nyo po ang aming gagawin ngayon, dahil gagawin namin ng aktual mismo ang tamang pamamaraan ng sala ayon sa sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago natin gawin inshallah yung tinatawag na tamang pamamaraan nito, ay inshallah alamin muna natin ang hadith na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith na ito na sinabi niya ay sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ibig sabihin, magsala kayo kung gaya ng kung papaano ako magsala. So kaya ngayon ay gagawin natin yung sala na ito kung papaano niya isinagawa ang tamang pamamaraan ng tinatawag na pagdarasal. So para madali po sa ating mga viewers, lalong-lalo sa mga kapatid natin na mga baguhan sa Islam, ang gagawin po natin ay yung 2 raka'a na sala. Okay, kasi meron tayong 5 beses na pagdarasal, obligadong pagdarasal sa gabi at sa araw. So ang gagawin lamang po natin ngayon ay 2 raka'a, halimbawa yung salatul fajr. Dahil kung gagawin natin yung dhuhr o di kay asr ay mahaba, 4 raka'a. So para maging madali sa ating mga brothers na mga baguhan sa Islam, ay gawin lamang natin yung fajr na kung saan ito ay mayroong 2 raka'a. So tulad ng sinabi natin kanina, okay, mashallah, so sumali yung ang ating brother ngayon, si Brother Jangir, mashallah. Isa rin po siya sa mga tumutulong sa atin dito sa ating pag-aaral, mashallah, jazakallahu khair. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bago pa natin itayo ang pagdarasal, ay kinakailangan muna nating gawin ang mga bagay na kung saan kabilang sa kondisyon ng sala. So nabanggit na rin natin nung nakaraan ang mga kondisyon ng sala, at isa na roon ang tinatawag na at-tahara. So halimbawa, kapag nakapagsagawa na tayo ng tahara, sabihin natin nakapagwudu na tayo, o di kaya ay nakapag-ghusl na tayo, depende sa ating kalagayan, ay saka na natin itayo ang tinatawag na pagdarasal. So inshallah, Brother Said, sisimulan na po natin ang step by step na pamamaraan mismo ng sala, at ito mismo ang
ang sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang unang-unang gagawin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay walang iba kundi ang magkaroon tayo ng niya o di kaya intensyon. At ang intensyon na ito ay hindi na po kinakailangang banggitin pa ng malakas. Kasi yung iba kasi meron mga binabanggit na yun daw ang tinatawag na intensyon. Na may mga sinasabi silang intensyon. Bagkus ang pinakatotoo po ay hindi na kinakailangang banggitin ng malakas ang intensyon, bagkus ito ay tahimik lamang. So of course, ang ating magiging intensyon dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay intensyon natin na tayo ay magsagawa ng tinatawag na obligadong sala. Kung anong sala ang isa sa gawa natin. So halimbawa na lamang kung ang gagawin natin ay Salatul Fajr, at ang pinakaunang gagawin niya pagkatapos niya magkaroon ng intensyon at natapos na rin niyang lahat-lahat ng mga kondisyon nito, nakapagwudu na siya o nakaligo na siya, kung ano man yung kalagayan niya, ay wala siyang ibang gagawin kundi ang tumayo ng matuwid at humarap sa tinatawag na qibla. Okay, nakagaya ng ginawa natin ngayon. So nakatayo siya ng tuwid at nakaharap sa qibla. Kasi po sa lugar namin ngayon dito po ang aming qibla. So kinakailangan kapag tayo ay haharap sa tagapaglikha, okay? Tayo ng matuwid at saka haharap tayo sa tatawag na qibla. Yung qibla, ito po kung saan naroroon ang tinatawag na Kaaba. Okay? So na kung saan dito lahat umaharap ang mga Muslim sa buong mundo kapag sila ay magdarasal. Okay. So, ang unang-unang step na gagawin natin kapag nakatayo tayo ng matuwid na ganyan, so kinakailangan tayo ay nakarelax at nakatayo ng tinatawag na 90 degrees ng ating katawan, yung bigat o timbang ng ating katawan. So, kagaya ng makikita natin, mashallah, ito po ang tama talaga na step ng kanyang tindig. Yung hindi yung talagang nakadikit masyado at huwag naman yung talagang nakabukaka. Yung yung normal na tindig nito. Okay, so ang unang-unang gagawin mo kapag ikaw ay baguhan sa Islam ay tayo ka ng matuwid, tapos gagawin mo ngayon ang tinatawag na pambungad na takbir. Ito ang tinatawag na takbiratul ihram sa pamamagitan ng pagsabi ng Allahu Akbar, na kung saan kasabay ng pag-angat ng dalawang kamay na kapantay ng dalawang tainga o di kaya ng dalawang balikat. Okay, gagawin mo, Brother Said. Allahu Akbar. Okay, so yun po ang unang gagawin. Okay, wag nating kalimutan yun mga kapatid, dahil kabilang yun sa haligi ng sala na pagsagawa ng tinatawag na takbiratul ihram. Okay, ang next na gagawin ni Brother Said pagkatapos ng takbiratul ihram ay babasahin niya ang tinatawag na sunnah na binabasa doon pagkatapos ng takbiratul ihram. Okay, so ano yun, Brother Said? Okay, subhanaka Allahumma wa bihamdika, subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Okay, mashallah. So ang babasahin po natin pagkatapos ng pagsabi natin ng Allahu Akbar, ganyan, ay babasahin natin dito ang sunnah na binabasa doon, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Okay, pagkatapos noon, Brother Said, ano ang babasahin natin? Al-Fatiha. Okay, pagkatapos noon ay babasahin na natin doon ang suratul Fatiha. Pero bago yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, tingnan po natin si Brother Said. Pagkataas niya ng kamay niya, pag-angat niya ng kanyang kamay, okay, at pagkalagay niya dito ng kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib na nakapatong ang tatawag na kanan sa kaliwa, ang kanyang focus ngayon ay doon sa lugar na kung saan doon siya magpapatirapa. Ibig sabihin, hindi po inallowed sa atin na kapag once na nakapagtakbir na tayo ng ganyan, ay hindi na pwedeng lumingon kung saan-saan na ganyan. Okay? Bagkus doon lamang sa lugar kung saan doon ka magpapatirapa gaya ng posisyon ngayon ni Brother Said. Okay, pagkatapos ng
ng sunnah na binabasa doon pagkatapos ng takbir ay magbabasa ng tinatawag na suratul Fatiha. Okay? Babasahin mo pa bro ang Fatiha? Okay. Okay, sige. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mashallah, mashallah. So, ayan mga kapatid, no, si Brother Said, mashallah. Kahit bago siya sa Islam ay talagang sinikap niya na makabisado ito. Kahit sa loob lamang ng salah, mashallah, jazakallahu khair. So, pagkatapos ng suratul Fatiha ay magbabasa tayo ng surah na nakabisado natin sa loob ng Quran, kahit anong surah na nakabisado natin. So, pakinggan natin ang babasahin ni Brother Said pagkatapos ng suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah. So yun po, pagkatapos ng suratul Fatiha, ang next na gagawin ay mag-recite ng surah na nakabisado mo mula sa loob ng tatawag na banal na Quran. So pagkatapos basahin ang Fatiha at ang surah na kasunod nito, na kung which is ito'y sunnah, ang kasunod na hakbang na gagawin ay tatawag na magsagawa ng ruku' o di kaya tatawag na magyuko. Okay, gawin mo Brother Said. Allahu Akbar. Okay, next step na ginawa niya ay tatawag na ruku', yung pagyuko. So dito sa pagyuko, para po makita ninyo, yung ang kanyang kamay ngayon ay dito po sa tatawag na dalawang tuhod, na kung saan nakatukod dito sa dalawang tuhod na nakabuka ang mga palad o di kaya mga daliri ng kanyang mga kamay, at ang kanyang likod ngayon ay tinatawag na 90 degrees na nakayuko. Ibig sabihin, kailangan pantay ang ating likod. Gaya ng mga sinasabi ng ating mga ibang brothers, mashallah, na kung papatungan natin dito ng tubig, ng baso na may lamang tubig ay hindi matatapon. So kinakailangan, kung wala po tayong karamdaman, ay kinakailangan sikapin nating straight ang ating likod. Okay? At ang ating ulo ay pantay din ng tinatawag na ating likod. So ito po yung tamang pamamaraan ng pagruko. So dito sa pagruko, ano ang binabanggit natin, Brother Said? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mashallah. Basahin natin ng 3 times, Subhana Rabbiyal Azim. O pagkatapos niyan, galing sa ruko, anong next na gagawin? Sami Allahu liman hamida. Okay. Umangat mula sa pagkakayuko at babalik sa pagkakatayo na sinasambit ang Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, kung ikaw ay nag-iisa lamang. Ngunit kapag mayroong imam sa harapan, kapag sinabi ng imam galing sa ruko, galing sa pagyuko, pag sinabi niya Sami Allahu liman hamida, ang babasahin lamang natin ay Rabbana walakal hamd. Okay? Okay, next step na gagawin natin, Brother Said, ay ang pagpapatirapa. Okay, mashallah. So, nakita nyo po kung paano niya na isinagawa ang pagruko. Ang pagruko ay ang pagsujud. Ang pagsujud niya, inuna niya ngayon ang dalawang tuhod niya, nilapat niya ng ganyan, pagkatapos yung dalawang kamay. At kung mapapansin po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, ang kanyang ilong at ang kaniyang dalawang palad, dalawang tuhod at mga daliri ng paa ay nakalapat po sa sahig.
So, kinakailangan po yun, rukun o haligi ng sala, na kinakailangan yung 7 buto ng katawan natin, itong noo, ilong, 2 palad ng kamay, 2 tuhod, at saka yung madaliri ng paa, ay kinakailangan nakalapat po mismo sa sahig. Okay, kasi once na hindi po yung nakalapat, so hindi tanggap ang ating sala. At ano pong babanggitin natin, Brother Said, kapag nakaruko, ay nakasujud? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Okay. Mashallah. So, next step na gagawin? Allahu Akbar. Okay. So, galing sa pagsujud ay uupo siya. Aangat, uupo, at babasahin niya dito sa kanyang pagupo ang Rabik perli, rabik perli, rabik perli. Okay, para sa mga baguhan nating kapatid sa Islam, sapat na nasabihin ang Rabbig firli, Rabbig firli, Rabbig firli. Okay? At pagkatapos nun ay babalik ulit sa pagsujud. Allahu Akbar. Okay. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Okay, ang babasahin sa pagsujud ay Subhana Rabbiyal A'la 3 times. Okay, tapos ang sunod na gagawin ay Allahu Akbar. okay, mashallah. So, yun po ang tinatawag na ang unang raka'ah na ginawa ng ating brother, mashallah. Kung mapapansin nyo po, ay talagang yun ang sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po ay yung umangat na siya ngayon ng pangalawang tindig, ito na po ay para sa pangalawang raka'ah o sa pangalawang unit. So, ang gagawin niya ngayon ay gagawin niya ulit kung ano ang ginawa niya sa unang raka'ah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil kannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mashallah, mashallah. So, mga kapatid, sa pangalawang tindig po, ang ginawa ni Brother Said ay binasa niya ulit ang Suratul Fatiha at sinunod niya ulit ang another surah pagkatapos ng tinatawag na Fatiha. So ngayon, pagkatapos niya basahin, ang next na gagawin ulit ay siya ay magsasagawa ng tinatawag na ruku'. Okay. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Okay. Angat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okay. Patira pa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Okay. Allahu Akbar. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Okay bro, saglit lang. So dito po mga kapatid, tinan nyo po, ang sa pagsujud pala, nakalimutan natin kanina, na kabilang din sa tatawag na sunnah o kanais-nais na gawain sa loob ng sala is yung itong dalawang siko niya at itong sa pagitan ng kanyang mga hita ay mayroong pong space. So yun po ang
kanais-nais wag po nating idikit ang tatawag na ating mga siko dito sa ating hita. At the same time, itong kamay niya, ang braso niya ay nakaangat, hindi po nakalapat sa sa sahig. Okay, since na nagawa na niya ang dalawang sujud, ay aangat na siya, uupo para basahin niya ang unang tashahud. Sige bro. Okay, so dito, ngayon, ang gagawin na dito mga kapatid, since na naisagawa na niya ang dalawang sujud para sa pangalawang raka'a, ang gagawin niya dito ay babasahin niya ngayon ang unang tashahud. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala alihi wa ala ibadillahi salihin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Okay, so nabasa na niya ang unang tashahud. At since na dalawang raka'a lang ang ginawa niya, kasi salatul fajr lamang, at wala nang aangat pa para sa pangatlong raka'a, pagkatapos basahin ang unang tashahud ay idudugtong na rin kaagad ang huling tashahud. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mashallah. So nabasa na naman niya ngayon ang pangalawa at huling tashahud. So ang last na gagawin bilang pangwakas ng sala ay walang iba kundi ang tatawag na taslimatain. Okay, yung tatawag na dalawang taslim. So paano yun, Brother Said, gawin? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okay, ang taslimatain, ito po ang pagsabi ng Assalamualaikum warahmatullah na ililingon ang ulo sa kanan, at Assalamualaikum warahmatullah ililingon naman sa tatawag na kaliwa. So doon po natapos ang tinatawag na isinagawa nating dalawang raka'a bilang halimbawa ng salatul fajr. Okay, so sana po ay natunghayan ninyo or napanood ninyo ang mga pamamaraan mismo, okay, na ginawa ni Brother Said, yung pagkakasunod-sunod na pagsagawa nito. Okay, tapos binanggit na rin niya ng malakas ang mga binabanggit din sa loob ng sala. At the same time ay naisagawa na rin niya ang mga tamang posisyon, gaya ng sa pagtayo, sa pagyuko, sa pagpatirapa. Okay? So lahat yun na naisagawa niya. So yun po mismo kung ano po yung nakita natin na pamamaraan na ginawa ni Brother Said, ay yun po ang sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon sa mga kapatid nating mga baguhan, okay, so nawa po ay pagsumikapan natin ito, na kahit ito na lang muna yung makabisado natin, yung tatawag na makabisado natin ang tamang pamamaraan ng tatawag na salaw de kaya pagdarasal. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ginawa nating halimbawa si Brother Said. Kasi bakit? Kasi po ay unang-una, since siya po ay talagang bago sa Islam, at kaya natin siya ginawang modelo ngayon sa pagsasagawa para maingganyo natin lalo ang mga kapatid natin na mga bago pa sa Islam, na kung nakaya ni Brother Said ang pagsasagawa nito, ay kaya nyo rin isagawa ito. So ang tanging gagawin lamang po natin ay kinakailangan sa lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo yung pagsamba sa Allah, ay kinakailangang ikhlas. Ibig sabihin, bukal sa ating loob na gagawin natin ito for the sake of Allah, ay kaya nyo rin gawin kung papaano ginawa ni Brother Said. So mashallah, talagang ako mismo ay saksi ako sa aking sarili, nasaksihan ko ang kaniyang sabi nating journey sa mashallah, English yun ha, ang kaniyang paglalakbay sa tinatawag na kung paano siya nagsimula sa Islam at kung paano na siya ngayon. Okay, so nawa ay sa pamamagitan ni Brother Said ay makainganyo tayo sa mga kapatid nating, lalong-lalo yung mga baguhan sa Islam,
na magsumikap din po sila sa pagsasagawa ng kahit ito muna yung sala at saka yung wudu na ginagawa before magsala. So maraming salamat po sa inyong panonood, at kung meron po kayong mga comment, pwede po kayong mag-comment below ng ating live, at inshallah po isasagutin din natin ito sa abot ng ating makakaya, at kung hindi natin kaya sagutin ay itatanong natin sa mga kapatid natin na mas nakakaalam patungkol sa mga bagay na ito. So Brother Said, bago natin itong wakasan yung ating live, gusto ko munang magbigay ka ng counting advice, lalong-lalo sa mga kapatid natin sa Islam, na para sila ay maengganyo, kasi ikaw ay bago rin sa Islam na kagaya nila. So pwedeng mag-share ka ng counting advice sa kanila. Okay, sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mga bago po, naway wag po tayong paghinaan ng loob na magsaliksik ng kaalaman sa Islam. Inshallah, lahat po ay matutunan natin kung paano mag-memorize ng mga surah at kung paano ang pamamaraan ng pagdarasal. Inshallah, naway patibayin tayo sa pananampalatayang Islam. Allahumma amin. Mashallah. So napakaganda ng advice ng ating kapatid, no? Mashallah, kahit maiksi lang pero may laman, at saka yung talagang maramdaman natin na ito ay talagang bukal sa kanyang kalooban, na ito mismo ang kanyang naranasan. So nawa ay inshallah wag po tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay ay may pag-asa. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ulitin ko po, ay unang-una kami po ay nagpapasalamat sa Allah sa mga pagkakataong ito na ibinigay sa amin, na mga makapagbahagi sa inyong lahat ng kahit kaunting kaalaman. Although ang mga ginagawa natin ay sabihin nating marami ng mga nagsasagawa nito, ngunit bilang review or paulit-ulit na sinasagawa natin ay nakapagbigay tayo ng tatawag na kaalaman sa ating mga kapatid, lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong pagkikinood, sa inyong pagsusubaybay, sa inyong mga suporta. Nawa ay tanggapin lahat ng Allah ang mga mabubuting gawain natin. Allahumma amin. Hanggang dito na lamang po. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.